Buskalan. Isang natatanging nayon sa itaas ng kabundukan ng Cordillera. Sakop ito ng munisipalidad ng Tinglayan, Kalinga. At nakilala dahil dito nakatira si Apo Wangod na galing sa tribo ng mga Butbut na nagpapatuloy ng tradisyonal na pagbabato. Ngayon, tayo'y muling aakyat ng Buskalan upang mas lalo pang makilala ang lugar na ito. Samahan niyo kaming mahilo, maglakad, umakyat at bumaba ng bundok, mapagod at kumilala ng mga bagong tao. Kaya tara, samahan niyo kami sa biyaheng ito. Hi, so we are Ride Gun, and tonight and today we're about to conquer again the Buskalan and Sagada together with our OBR. Ngayon, hindi tayo magmumotor pero joiner tayo. And tamang upo-upo lang tayo and appreciate the view. And yes, samahan nyo kami. Go! Let's go! And yes, papunta na kami. Nakakapanibago kasi wala di tayo nakamotor. Okay, so 2:21 dito na sa meeting place, Sentries. Yes, let's go! Kumpleto na ang aming grupo na aakyat ng Buskalan. Hindi magkakilala ang isa't isa, iba't ibang pinanggalingan, iba't ibang uri ng trabaho, pero nagsama sa biyaheng ito para maranasan ang ganda at kamanghamanghang lugar ng Buskalan. Ito ay naging posible dahil sa aming tour organizer na FD Travel and Tours na silang nag-oorganisa ng mga dadaanan at pupuntahan para makarating lamang sa aming destinasyon. And we reach Sison, Pangasinan. CR break muna. So dinner stop over. Ang huling punta namin dito, kaudog-udog yung camera namin. Pero ngayon malapit na. Malapitan na. So yan yung daan. So, dadaan naman siya kapag papunta kayong Baguio, Lisa's Restaurant. So, yung mga ano niya. So, meron pa tayong 4 hours. 12 hours. Hindi, matagal yung sa akin. Alis 5 hours na sa best. Dati minum na tayo. So, another stop over bago umakyat ng Besang Pass. Kamusta mo sa biyahe? Sakantong puwit ko. So mamaya, Besang Pass. Sa mga sandaling ito, papaakyat na kami ng Besang Pass. May halong kaba, takot at excitement ang naramdaman ko dahil kilala ang Besang Pass sa mga walang katapusang sigsag, maikipot na kalsada at mga bangin na kung hindi mo kabisado ang mga palikuli ko ay may kalalagyan ka talaga. Alas 2 ng madaling araw nang makarating kami sa Buskalan. Dilim at lamig ang bumati sa amin ng mga oras na iyon. Kung kaya't inabuti namin magpahinga muna sa loob ng sasakyan at antayin ang liwanag para kami makakyat na sa taas ng bundok. Payapa at puro huni ng ibon ang iyong maririnig
sa umaga. So, ngayon ko lang nakita na may bagong dagdag na mga aso dito sa Buscalan. Yan siya. May bigel sa Buscalan. Nagdala ng kahoy. Okay, so the walking begins. Hindi na namin nainda yung puyat at pagod ng biyahe. Mag-aalas 7 na rin nung sinimulan namin maglakad paakyat ng komunidad ng Buscalan. May ilang ruta ang pwede nyong daanan para makaakyat ng komunidad. Sa sandaling ito, dinaanan namin ang mabilis na daan. Ito ulit tayo. Pero this is the shortcut. May long cut din sa kabila. Ay, maayos na yata yung bridge nila dito. Oo. Kaya dito na tayo pinadaan. Sabi mo? Ang gaganda ng balat nila dito. So, orasan natin, bumaba tayo, siguro sabihin natin 6:45. Tapos tignan natin kung gaano katagal yung trekking since nagawa naman na yung mga steps dati. Noong nakaraang taon, ang mga nilalakarang ito ay puro lupa pa. O kaya't doble ingat ang pagbaba. Isang pagkakamali mo lang, siguradong may kalalagyan ka. Hindi ka pwedeng lasing dito. Kasi isa kayong grupo, sa isang bahay kayong pupunta. Walang may sakit sa puso dito kasi sagana sila sa cardio. Sa mga sandaling ito, nararamdaman na namin ang bawat paghinga dahil sa tarik at taas ng mga hakbang. Ha? Pagod ka? Kilos yung bag ko. Nandito na tayo. So mamaya tutuloy na tayo dun sa tuluyan natin for one night. And mamaya is yung dut-dutan session. Dut-dutan session? So ito yung kanilang mini village. Souvenir shop. And may mga homestay. Nakarating na kami sa aming tutuluyan ngayong araw. Dito, namimili kami ng tinik na siyang gagamitin namin sa pagbabatok. At hindi mawawala ang masarap na kape ng Buscalan. Ngayon, nagsimula na ang aming pagbabatok. Sinimulan nila sa paglalagay ng mga pansamantalang marka na magsisilbing gabay sa mga disenyong napili namin. Ang pambabatok ay tradisyonal na pagtatato ng mga Kalinga. Dekada na ang nakalipas, ito ay dating ginagawa lamang ng mga katutubong tribo ng Kalinga. Ang batok ay itinuturing na isang panlipunang representasyon sa halip na sining. Ang batok ay nangangahulugang tuktok o tama na ginagawa ng mga mambabatok para iukit ang mga tradisyonal na disenyo sa katawan. Ang ginagamit sa pambabatok ay ang mga tinik ng suha, isang string bilang patlang at tinta na gawa sa uling at tubig. Ang batok ay may representasyon sa kababaihan at kalalakihan. Ang mga babae ay nagdadala ng mga marka para sa kagandahan na maaari nilang makuha kapag sila ay nagdalaga.
Ang mga lalaki naman ay kailangang patunayan ang kanilang sarili na karapat-dapat sa marka. Kaya't ang karamihan sa mga lalaking may mga tattoo ay mga mandirigma. Naabutan na ako ng tanghalian, samantalang ay iba kong kasamahan ay tapos na sa kanilang mga disenyo. Dito, sama-sama kaming kumain na animoy matagal nang magkakilala. Okay, so lunch break muna. Ito pa lang ang nagagawa sa atin. Yeah. Isang pinakamasakit na part yun dito sa part niya. So mamaya pagpapatuloy natin, pero ngayon bababa muna tayo kay Apo Wangkod para masabayan yung mga kasama natin. Wow, may pa-shoutout. Shoutout sa FE Travel and Tours sa magandang accommodation. Alright. So ngayon, dito tayo ngayon sa area ni Apo Wangkod. Alam ko marami na nakapunta dito, pero iba pa rin yung experience pagka nakita mo si Apo. Kaya nag-aantay. And sa mga nagtatanong, 3 dots lang pa yung ginagawa ni Apo. Since yun lang yung parang signature niya. So bumalik kami dito sa unang pinagtatawa namin. So 2023. 2023 last year. So dito tayo sa base nila Eliang Grace. Bumisita muna kami sa bahay nila Grace at Eliang. Sila ang mga unang nagtato sa amin nung una kaming pumunta sa Buscalan. Papatungan natin ulit para medyo water po. Papatungan natin ng bago. Mas better. Ayan. Mas better. At pinagpatuloy na namin ang pagbabatok. 3 artist ang gumawa sa disenyo ng aking marka. Ito ay sina Ate Eva, Ate Winnie, at Ate Jelay na mga lokal na butbut na nadagdag sa nagpapatuloy ng tradisyonal na pagbabatok. Ngayon mag-ikot kami ngayon sa village ng Buscalan. Kasama sa aming biyahe ang paglilibot sa komunidad ng Buscalan. Nariyan yung pumapasok kami sa kaloob-looban ng mga kabahayan, makasaksi ng mga batang butbut na masayang naglalaro. Nakasaksi rin kami ng aktwal na paggawa ng bahay na ginagamitan ng mga lokal na materyales. Dito, ginamitan nila ng mga kahoy na poste ang suporta sa ginagawang palapag ng bahay. Marami-rami kami. Hindi katulad ng last year na parang 12 lang ata kami. Tapos dito yung mga padalahan center nila. Dito, inaangkat ang mga gamit na kailangang dalhin sa itaas ng bundok gamit ang mga ziplines. At nakakamangha dahil may basketball court din sila dito. Yeah. So, dito tayo ngayon sa village na Buscalan. Inisita rin namin ang kanilang mga hagdang-hagdang palayan na hanggang sa ngayon ay napapakinabangan pa rin nila sa pagtatanim ng mga palay at mga gulay. Ibang klase ang kagandahan ng Buscalan. Kahit na nasa modernong panahon na tayo, ay napapanatili pa rin nila ang kanilang mga tradisyon at kultura. Na sana'y ipagpatuloy pa ng mga susunod pang mga henerasyon. So yun, tapos na kami dito sa day 1 sa Buscalan Village and nagstay kami dito sa 100-year-old na bahay according to the owner. And ang ginamit ng mga materials is sabi niya is pine wood na nakuha dito sa bundok malapit sa Buscalan. So ito yung area, so hardwood siya. Ayan. Yun, since nakapunta tayo dito, mag-iwan tayo ng sticker. Tayo na sticker. Punta tayo dito. Hindi tayo dito.
Right, yan. Sabihin, napunta na tayo dito. Hindi po. Na-census na siya ng architect. Ayan. Ito ko nakikita niya, pero yan. Right down. So, hardwood siya. Ito yung lumang bahay daw. Tapos, dinagdagan lang ng mga concrete columns. So, yun. Palis na tayo at punta tayo ngayon ng Sagada. Yun yung bahay. Ay, walang kwarto. Yun yung bahay. 100-year-old na bahay. Dito muna tayo ng Natapos na ang aming pananatili dito sa Buskalan. Pero ang iniwang bagong alaala ng lugar na ito ay dadalhin namin hanggang kami nabubuhay. Ang mga bagong kaibigang nakilala namin sa biyaheng ito ay nagbigay rin ng kulay at saya sa panandalian naming pagbisita rito. Masarap sa pakiramdam na kami nakabalik dito sa Buskalan. Nananatili pa rin ang kultura at tradisyon na kanilang ibinahagi sa aming mga dayo. Ito ay aming pagyayamanin at papahalagahan dahil isa itong karanasan na hindi namin malilimutan. Ngayon, samahan niyo ulit kami sa panibagong lugar na aming pupuntahan. Tara, punta tayo ng Sagada.